Ngayon, ang paksa ay tungkol sa bakal na korten. Ikukuwento ko kung bakit sinadyang kinakalawang ang bakal na ito. Kamusta mga engenharia? Nakarating ka na ba sa isang modernong gusali, isang napakalaking tulay, o kahit isang eskultura sa pampublikong plaza at naitanong mo sa sarili mo kung bakit parang balot na balot ng kalawang ang estrukturang iyon? Sa unang tingin, ang natural na reaksyon ng kahit sinong tao Ay isipin na may pagkukulang sa maintenance o kaya naman ay delikado nang nasisira ang materyales. Pero sa karamihan ng mga ganitong kaso, ang nakikita mo ay isa sa mga pinakakamangha-mangha at matatalinong materyales ng makabagong metalurhiya, ang aserong korten. Pero paano nga ba nagagawang idisenyo ang metal para sadyang kalawangin at sa kabila nito ay mas matibay pa kaysa sa karaniwang asero? At bakit pipiliin ng mga ininyero at arkitekto ang materyales na mukhang nasisira para suportahan ang mga estrukturang dapat tumagal ng daan-daang taon? Upang makapagsimula, kailangan muna natin tukuyin kung ano ang materyales na ito. Ang bakal na korten ay hindi basta-bastang karaniwang bakal na iniwan lang sa ulan. Isa ito sa mga kategorya ng mga aserong pang-istruktura na kilala bilang mga aserong bumubuo ng patina. Ang pangalang korten ay, Sa totoo lang, isang rehistradong tatak ng United States Steel Corporation. Kasama na rito, ang gusali ng kanilang punong tanggapan sa Pittsburgh ay itinayo gamit ang bakal na korten na nagmula sa pagsasama ng dalawa sa mga pangunahing katanghian nito, ang resistensya sa kalawang at resistensya sa paghata. Orihinal na binuo noong dekada 1930 at 30 para sa mga bago ng transportasyon ng karbon. Ang layunin ay lumikha ng material na kayang tumagal laban sa pagkapudpod at kalawang nang hindi na kailangan ng palagiang pagpipinta. Naisip mo na ba kung paano naging uso sa Maranyan arkitektura at ininyeriyang sibil ang industrial na inobasyon para sa kargamentong tren? Ang sagot ay nasa kakaibang kakayahan nitong magpagaling ang sarili at lumikha ng protektibong harang na nadaalis ng pangangailangan para sa panlabas na chemical na pagpapanatili. Isang bagay na nagbago sa paraan ng pag-iisip natin tungkol sa tibay ng mga metal na estruktura. ang hiwaga ng aserong korten ay nagmumula sa antas ng atomo dahil sa natatanging timpla ng mga elementong chemical, Habang ang karaniwang asero ay binubuo lang ng bakal at karbon. Ang korten ay dinaragdagan ng madiskarte ng iba pang mga metal. Kabilang sa mga pangunahing sangkap ay ang tanso, kromo, nikel at posporo. Pero ano nga ba ang papel ng bawat isa sa mga elementong ito sa timpla? Ang tanso ang pangunahing responsabel sa pagbibigay ng kapit sa patong ng kalawang na pumipigil dito na matanggal. Ang kromo at nikel ay nagpapataas ng mechanical na tibay at tumutulong sa pagbuo ng mas matitibay na oksido. Samantala, ang posporo ay tumutulong sa pagbuo ng mas siksik na panimulang patong. Ang kombinasyong ito ay hindi basta-basta lang. Ito ay sinadya upang kapag na-expose ang metal sa kapaligiran, magre-react ito sa parang ibang-iba kumpara sa purong bakal o asero. Maiisip mo ba na ang maliliit na dami ng mga metal na ito, kadalasan ay mas mababa pa sa 2% ng kabuuang komposisyon ay kaya magdulot ng pagbabago? Bakalo ang kapalaran ng isang biga ng asero sa ilalim ng araw at ulan. Isang chemical na eksaktong tumutukoy kung alin ang material na nabubulo at alin ang nagiging matibay. Ngayon, unawain natin ang chemical sa likod ng phenomenon na ito. Kapag ang karaniwang asero ay na-expose sa kahalumigmigan at oxygen, nagkakaroon ng reaksyong oksidasyon. Ang pangunahing chemical na reaksyon ay maaring ipakita sa formula sa screen, kung saan ang bakal ay tumutugon sa oxygen at tubig upang mabuo ang tinatawag nating kalawang o iron hydroxide. Sa karaniwang asero, ang iron hydroxide na ito ay nagiging isang patong ng hydrated iron oxide na ipinapakita sa screen na sobrang butas-butas at madaling mabasag. Pero sa aserong korten, ibang nagiging takbo ng proseso. Imbes na bumuo ng madaling matanggal na patong, ang mga elemento ng haluang metal ay nadudulot ng masiksik at compact na estruktura ng kaadnasan na tinatawag na patina. Ang patina na ito ay binubuo ng isang komplikadong halo ng mga oksido, pangunahing ang oksido ng bakal,
oksido ng tanso at oksido ng kromo. Pero bakit napakahusay ng halong ito? Kaiba sa karaniwang kalawang, ang patina na ito ay halos hindi tinatablan ng tubig. Sinasara nito ang mga butas ng ibabaw ng metal, pinipigilan ng oksiheno at tubig na patuloy na tumagos sa mga panloob na bahagi. Parang ang bakal ay gumagawa ng sarili nitong natural at permanenteng patong na parang pintura. Para mas mailarawan ang bentahe ng kurten, isipin na lang na may dalawang metal na plato na nakabilad sa panahon. Isa ay carbon steel at isa ay corten steel. Sa karaniwang bakal, ang kalawang ay parang espongha na humigop ng moisture at pinananatili ito sa ibabaw ng metal. Kaya mas bumibilis ang pagkasira hanggang sa tuluyang mawala ang tibay ng bakal. Samantalang sa korten na bakal, pagkatapos ng ilang buwan ng pagkakababad, ang nabubuong matibay na oxide layer ay pumipigil sa tuloy-tuloy na kalawang. Pero dito, nagkakaiba ang lahat. Hindi agad-agad nabubuo ang proteksyong ito. Kailangan dumaan ng korten na bakal sa mga sitwa ng pagbasa at pagpapatuyo para maayos na mabuo ang patina. Kung palaging basang bakal, hindi nito mabubuo ang proteksyong hadlang at magiging parang ordinaryong bakal lang ito. Sa kabilang banda, kapag maayos ang pagkakabuo, ang korten ay may antas ng kalawang na hanggang 8 beses na mas mababa kumpara sa karaniwang bakal. Ibig sabihin, bilang inhinyero, kailangan mong magbigay ng malaking margin sa sakripisyo o gumamit ng mahal na pintura. Mas payat at matibay ang estruktura gamit ang korten kumpara sa karaniwang bakal at mas kaunti ang kailangang pagpapanatili. Pero sa kabila ng mga kahangahangang katanian nito, saan nga ba natin makikita ang bakal na korten na ginagamit? Sa inhinyeryang sibil, ginagamit ito sa mga tulay at biyadukto kung saan magiging mahirap isagawa at sobrang mahal ang pagpapanatili at pagpipintura. Isang klasikong halimbawa nito ay ang New River Gorge Bridge sa Estados Unidos na gumagamit ng material na ito upang maiwasan ang pangangailangan ng regular na pagpipintura sa taas na halos 300 metro. Sa arkitektura, pinipili ang material na ito dahil sa tibay at sa industrial at organikong itsura nito. Ang mga gusali gaya ng Barclays Center sa New York ay gumagamit ng corten panels para sa harapang nagbabago ng kulay sa paglipas ng panahon. Mula matingkad na orange hanggang malalim na itim na kayumanggi. Pero naisip mo na ba ang epekto nito sa kalikasan? Sa pagtanggal ng pangangailangan sa mga pintura, na kadalasang ay may taglay na mga solvent na madaling sumingaw at mabibigat na metal, ang korten na bakal ay nagiging mas napapanatiling opsyon para sa malalaking proyektong urban. Ito ay material na tumatanggap sa pagdaan ng panahon at ginagamit ito sa kanyang kapakinabangan na perpektong sumasama sa tanawin. Pero kahit na parang milagrosong material ito, ang korten na bakal ay pwede ring masira at nangangailangan ng partikular na pag-aalaga sa proyekto. Naalala mo bang nabanggit namin ang pangangailangan ng mga drying cycle? Ganito kasi, kung gagamitin ng korten sa mga lugar na naiipon ng tubig o lagi nakalubog sa basang lupa, hindi magiging matatag ang proteksyon nitong patina at tuloy-tuloy nakakalawangin ang metal hanggang sa masira ito. Isa pang kritikal na punto ang kapaligiran pandagat. Sa mga lugar na malapit talaga sa dagat, maaaring hindi mabuo ang matatag na patong proteksyon ng oksido ng bakal dahil sa sobrang klorido sa hangin. Kaya nagiging delikado ang paggamit ng korten kung walang dagdag na proteksyon. Bukod dito, may estetikong detalye na maaaring maging problema. Ang pagluha ng bakal. Sa mga unang taon, habang nabubuo pa ang patina, hinuhugasan ng ulan ang maliliit na particle ng oxide na maaari magdulot ng mansa sa mga konkretong bangketa o mapuputing bato sa paligid ng estruktura. Karaniwan, ang mga ininyero ay nadidisenyo ng drainage system o gumagamit ng graba para maitago ang mga mansa hanggang sa maabot ng bakal ang chemical na paghahinog nito. Bukod sa technical na gamit, ang bakal na korten ay may napakalakas na simbolikong halaga sa makabagong disenyo. Ito ay isang material na parang buhay dahil ang itsura nito ay naapektuhan ng klima, ng direksyon ng araw at ng halumigmig ng lugar kung saan ito inilagay. Ang isang harapan na gawa sa korten sa isang baybaying lungsod ay magkakaroon ng ibang kulay kumpara sa isang harapan sa disyerto.
Ginagamit ng mga arkitekto ang magaspang na tekstura at ang iba't ibang kulay nito upang lumika ng kontra sa salamin at konkreto na nagbibigay ng pakiramdam ng init at naturalidad sa malamig na urbanong kapaligiran. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. I-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notifications. At kung sa tingin mo ay interesante ang aming nilalaman, maaari mong isaalang-alang na maging miyembro para matulungan kami na magpatuloy sa paggawa ng content dito sa platform at maalala ka namin sa aming mga video. Ikaw na nandito na, iniimbitahan kitang tingnan ang mga kursong nire-recommenda namin. Kaya itutok mo ang iyong cellphone sa QR code o i-click ang link sa description para sa aming mga kurso. Doon, makikita mo ang mga kurso sa Excel, 3B Modeling AutoCAD, Public Speaking at iba pa. Ang mga ito ay mga kursong pinili namin dito sa channel na maaari namin patunayan ang kalidad. At ikaw, anong palagay mo sa ganitong paraan ng engineering? Mas gusto mo ba ang perpektong kinis ng pinturang bakal o stainless steel o ang rustic at functional na danda ng kortem? May nakita ka na bang sikat na oblang gawa sa material na yan na napansin mo? I-share ang opinion mo sa comments. Gusto kong malaman. Sa G-Lead, may 2 video na dapat mong panoorin para lumawak ang kaalaman at mapukaw ang curiosity mo. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell, at pag-isipang maging miyembro ng channel. Yan lang mga mahilig sa inenjeriya. Isang malaking yakap, magkita sa next video.